sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw at nawala na yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil issuehan natin ng subpoena eh. Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam ng kanyang abogado. Yung Hindi abogado. siyang may masamang pakiramdam. Hindi siya, yung abogado niya may masamang pakiramdam, kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siyang pumunta na walang kasama abogado. But next hearing, pupunta daw siya. So, Yes, sir. go ahead, Senator Tulfo. Sino pong gustong magsalita? Si Ching Ching na sister or si Nanay Rosario? Nay? Magandang umaga po, sir. Ang lagi ko lang naman hulong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi naming hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Nung pong mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po'y lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung kinabukasan po ng pagkaalis niya, nung gabi po, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan ho po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwi, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yang sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil syempre, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun ay hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas ang aming reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP, after sa NBI, Apo. nasabi niyo rin po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Major De Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi pa po October. nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po nung araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Okay, kaya Sunod-sunod. po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Major De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, Apo. sometime. Mhm. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major. Magkaroon ho ng hiningan ho nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Nasabi po sa inyo. Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Okay. Sinabi po. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay, curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI?
Good morning po, sir. Ma'am. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga evidence. At noong nakaraan pong January 29, 2024, kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom, para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So ano na po naging resulta nung search Ah, warrant na hiningi sa korte ng NBI? Bali, meron na pong search warrant, hindi pa lang po nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Gaano katagal na po ito since kayo po ay lumapit sa NBI at NBI kumuha ng search warrant sa Globe para dun sa pagkalap na ebidensya tulad ng sa cellphone and all? Bali, ilang buwan na rin po ang Buwan. nakakaraan. Months na rin po ang nakakaraan. Di Mr. pa rin Chair, po. pwede ba natin patawag tong Globe? Kasi ito yung problema din sa Globe, Mr. Chair. Napakabagal Yes, nila. next hearing, Your Honor. Comsec, take note, Globe. Globe ang pinuntahan nyo, Miss Ching Camilon. Bali, nag-hearing po kami sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant sa Globe. Nag-issue yung Globe. Nag-issue na po ng search warrant, hindi pa lang po, ayaw pa lang po magbigay ng Globe Yun para nga, po Mr. makadagdag po sa Yun nga, Mr. ebidensya. Chair, itong Globe, meron ng search warrant yung korte para doon sa telepono ni Major. Ayaw pa rin ng Globe mag-comply. Well, kung basehan natin yung previous case no, na imbestigahan natin dito sa committee, yung killing doon sa Vice Mayor ng Cagayan, suspect natin yung Mayor mismo. Matanda. Nag-file tayo. Ang PRO to, yung crime lab doon, nag-file ng warrant sa korte, warrant to disclose computer data. Ngayon, pumunta yung Globe dito kasama sa hearing natin. Ang sabi ng Globe, ang computer data na ma-release nila, yung hanggang limitado lang daw doon sa yung call data records. Kung anong number tinawagan or tinext. Pero yung content mismo ng text messages, wala daw silang storage noon. Hindi nila may release the storage. Pero hindi ako naniniwala, ha? Hindi ako naniniwala. Maybe pwede natin patawag din DICT, Mr. Chair. Yes, pwede. Ang DICT. DICT, yeah. Yeah. Busek, DICT plus Information Globe. Technology. Ah. So Ma'am Ching, so meron ng court order sa Globe para payagan na hingi yung mga data sa cellphone ni Major. Walang ginawang action ang Globe Wala pa po, sir. ni isa. Wala pa po. Nakita niyo katigasan ng ulo nitong Globe, Mr. Chair? Yes, so far, nagsabi sa iyo ang NBI na wala talaga binigay ang Globe? Wala po. Wala pong, nagsabi po sila na... Na-serve na nila yung warrant Opo. sa Globe? Bali, na-serve, wala pa po silang sinasabi na na-serve na, pero Anyway, meron na pong search warrant. Senator Tulfo, Kumsek, yung NBI na naghawak ng kaso nila, imbitahan natin next hearing. Yung NBI para malaman natin. Yung Globe, Mr. Pati Chair, yung Globe. sana, at saka DICT. DICT. Para magkaalamanan. Yes. Kasi yung sinasabi nung last hearing, I remember that, Hmm. na hanggang doon lang sila sa tawag, back and forth. Well, yeah. But they cannot retrieve text messages. Text messages, That's wala. bullshit. Wala. We know for a fact na kaya yun, in fact, sa ibang bansa, tulad sa US, sa Europe, na na-retrieve po yung mga text messages. They have files pertaining to that. Yeah. Talagang ayaw lang po talaga nitong Ayaw. Globe. Ang sa kanila kasi, they would like to protect, okay lang yun, protect their subscribers, data privacy law. Pero kung galing na po sa korte yung dokumento, dapat respetuhin na. Mawawala yung data privacy law because that's a court order. Yes, at saka sinabi naman ng Data Privacy Commission na pwede yan, pwede release ng Globe kung lahat ng data na may hawak nila, kasama na yung content ng mga messages, pwede na release. Sabi ng Data Privacy Pag Commission. meron, special pag may court order. Pag Mr. may Chair. court order. Oh. Ito pala, may court order na, hindi pa rin po uma-action yung Globe. Well, patawag natin yung Globe Yes, sir. next hearing. Thank you. So, nagkakaroon ng parallel investigation, NBI at saka PNP.
Opo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-iimbestiga? Bali, para po sa akin, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinagkakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat. Kahit po yung hindi ko naman po sila ibinababa kasi tawag po dito. Kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita na, oh, ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito, sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI Opo. pag-imbestiga kaysa sa PNP. Mas satisfied kayo. Opo. Mr. Chair, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP. And I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances, in fact, meron pa pong colonel na involved sa crime. Pag pulis kasi ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa Napolcom, siguro, you would agree with me. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag pulis, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said. Sa NBI, very thorough investigation. Pero sa inyo, bini-baby-baby nyo. Kaya nga I suggest, dito sa Napolcom, as you, Mr. Chair, being dating Chief PNP, pwede ba natin gawing requirement sa hiring sa lahat ng gusto maging pulis o pagkapasok sa PNP na kolektahan ng DNA sample ang bawat recruit at ilagay sa database? Kasama na yan sa ating ginawang DNA forensic law. Kasama yan. Ngayon Lahat. pa lang. Oh, lahat kasama. Very So, good. Kasi lahat kung- ng pulis dapat mayroong database ang DNA center ng PNP. So kung yan po ay nangyari pa sana noon, sa pool na to. Sa pool na. Ngayon lang, wala pa eh. Tumatakbo. Sana yung anong parliamentary status ng batas na yun? Jo, for interpellation na. Tulungan natin na mabilis. I will yung- support, Mr. Chair. Thank you, Support. Your Honor. Okay. In fact, ko-auto daw pala ako dyan, Mr. Chair. Ko-auto ako dyan. Yes. Tulungan kita sa interpellation Yes, thank pertaining you. to that. Thank you. para yan po yung maging ganap na batas. Now, Ma'am Ching Ching, nagsampa na ng kaso ang NBI at nagsampa ng kasong PNP. Opo. PNP, may sarili kayong kasong isinampa. Yes, sir. The kidnapping and serious illegal detention against De Castro